dapat itinuro din sa church dahil lagi tayo sa church, inaalagaan tayo sa Bible, paano tayo magkaroon ng source? Paano tayo yumaman? Para naman madali sa ating magbigay. Six reasons why you should start your own business. As much as possible, you apply. Alright, so Positive Day G-Livers, this is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat mga G-Livers natin o sa lahat ng mga bago nating nag-subscribe sa ating new YouTube channel, Christian Warriors. So meron din po ako sa YouTube channel, Doc Gigi Disunga, and isang full English version, How to Embrace Transformation. So please, I Can Change Project, nandito na, no? So please subscribe po sa aking dalawang YouTube channel. Alright. So, itong topic ko ay galing ko to sa isang comment na nag-comment sa ating isang first vlog or second vlog ata yun, okay? So, bakit nga ba hindi tinuturo sa mga churches ang pagyaman? Napansin nyo ba? Napakadalang i-preach sa pulpit o kaya naman ituro sa Sunday school o sa mga seminars na dapat tayo mga Kristiyano, pangarapin nating yumaman. Di ba napakadalang yan? Sa tagal ko pong Kristiyano, I was only 17, 16 then. Ako ngayon ay 46. Magpo 47. So imagine nyo yan, 17 plus 30 years na pagiging Kristiyano. 30 that long. Napakadalang na marinig ko sa pulpito na sasabihin ng mga nagpipreach o ng Sunday school teacher namin o ng Sunday school teacher na kailangan yumaman ng mga Kristiyano. Ako nagpapasalamat ako personal sa aming pastor, Pastor Abner Abanes, ay pastor. Sinasabi niya sa pulpito sa mga young people namin na okay lang magtrabaho sa Jollibee, sa McDo, okay lang yan, pero mangarap ka na isang araw, ikaw na may maging manager. Ikaw na may magkaroon ng sarili mong negosyo. Di ba, napakaganda ng mga ng preaching ni pastor. Kaya, I admire you, Pastor. Thank you po, okay? Pero bakit madalang yung ganon? Madalang yung mga tinuturo sa pulpito, ang tawag dito, ang yumaman ka dapat bilang isang Kristiyano. Unang-una, okay? Unang-una, ito yung sabi ko nga, itong channel natin ito, medyo may pagkaano tayo, tama ng term na, medyo imuulat natin kayo doon sa the other side of Christianity. Hindi naman siya rebellion Christianity. Not like that, okay? Ayaw ni Lord nun. Kaya lang ito ay mga pananaw lang po ni Doc G, okay? Mga pananaw ko na dapat tinuturo sa atin lahat, okay? So, number one, kasi kaya hindi pinipreach, so tinuturo sa church. Hindi naman preaching, sinabi, pag hindi tinuturo sa church, ibig sabihin, hindi tinuturo sa Sunday school, hindi tinuturo sa prayer meeting, hindi pinipreach, hindi tinuturo sa mga fellowship, hindi tinuturo sa mga seminar. Di ba lagi tayo may mga fellowship? Napakabisi nga ng mga churches natin eh. Pag tininan mo, halos gabi-gabi may mga gawain, di ba? Which is good, di ba? Pero hindi siya naituro. Dahil number one, okay? Kasi yung mga nagtuturo sa atin, hindi rin itinuro sa kanila. Sabi nga, what you cannot teach what you don't have, hindi tinuro sa iyo eh. Di ba? Minsan tayo, produkto tayo ng ganitong teacher. Produkto tayo ng ganitong curriculum. Kaya natin siya itinuturo kasi itinuro siya sa atin. I used to be a principal and dean of academic affairs and college of education ng Asia Pacific College of Advanced Studies. So, nagturo ako ng matagal for how many years and even I've been to public. So, yung mga tinuro sa akin, lalo nung nasa public ako, yung tinuro sa akin ng how many years sa school namin, ganon din yung tinuturo ko. Ganon din mga style ko, style ng recitation, style ng pagsusulat, style ng paggawa ng examination, kasi yun ang itinuro sa akin. So, kaya, minsan, hindi natin na ituturo kasi hindi tinuro. So, hindi rin sila tinuruan paano yumaman. That's the first reason, okay? And second reason, bakit hindi itinuturo ang pagyaman sa church ay hindi din kasi nila na-experience, kaya hindi nila masabi. Eto, wala namang pag-ano, kasi, Doc, sobra ka naman eh, kasi, porque ikaw, medyo takangan ka sa buhay. Walang ganon. Ang sinasabi ko kasi, most of the church leaders natin, kasi nga, naisalin-salin sa atin ang pagtitiis. Di ba? Kaya yung mga church leaders din natin, nagtiis din yung mga yan. So, well, congratulations for that life na meron sila. Di ba? Pero, hindi rin kasi nila na-experience, hindi rin kasi nila dinisire na yumaman. Kasi nga, naituro lang din sa kanila magtiis. So, in other words, hindi nila na-experience. Okay? Kasi nga tinuruan sila na magtiis, na maging mahirap, magtiis, magsettle. Okay? So, hindi nila na-experience na magkaroon ng ganitong
kasaganaan ng buhay na ganitong flow of income. So, hindi rin nila yung na-experience. They will not teach us. Kasi hindi nga, di ba sabi nga, kung hindi mo naman siya na-experience, paano mo ituturo? Di ba? So, hindi yun na-ituro sa kanila. Okay? Kaya hindi nila itinuturo kasi hindi nila na-experience. Okay? Hindi nila na-experience na yumaman. Kasi nga, naturo sa kanila magtiis. As simple as that. Okay? And number three, bakit hindi tinuturo sa church ang pagyaman? Alright, so yung number 3, yon. So, kaya hindi tinuturo sa church ang pagyaman is, meron silang fear na baka magkasala mga Kristiyano. Baka pag tinuruan tayo kung paano yumaman, magkasala yung mga members. Kasi nga, di ba, may katuruan na baka yan pa yung maging mitya ng kasalanan mo, maging sanay ng kasalanan. So, siguro as a leader, nagmamalasakit sila sa atin. May mga apprehension sila. So, yun ay nabasa ko sa comment. Dito, may nag-comment kasi sa atin sa isa sa mga vlogs natin. So, may fear daw kasi minsan ang mga leaders natin na pag tinuruan tayo paano yumaman, baka kung saan tayo mapunta. Well, hindi natin maalis sa kanila yon kasi nga, leaders natin yan eh. I mean, meron silang accountability sa atin, nagmamalasakit sila. Kaya, hindi na nila tayo tinuruan, okay? And next, number 4. Okay, number 4 na dahilan bakit hindi tinuturo sa church ang pagyaman. Kasi, eto akala kasi nila yung focus ng preaching lang is paano magbigay sa church, paano mag-tithes. Di ba tinuturuan tayo niyan eh? Mula nung maliit pa lang tayo, tinuturuan na tayo. Sunday school ng mga bata, DVBS, kahit saan fellowship tayo magpunta, o kailangan magtapat tayo sa Panginoon, di ba? Kailangan mag-offering tayo, bukod pa dyan ng tithes. Meron pa tayong mga pledge, meron pa tayong mga faith promise, meron pa tayong pagbibigay sa mission. So, kung susumain mo, kung ito-total mo, marami talaga tayong dapat ibigay sa church, which is our responsibility. Talaga namang iniutos yan ng Bible. Tama ba? So, tinuro talaga yan sa Bible. Okay? Pero, meron kasing prerequisite dapat. Tingin ko lang nakafocus kasi sila doon sa pagtuturo na dapat tayo, bilang membro, magbigay tayo. Pero may prerequisite. Meron dapat sila unang itinuro. Dapat itinuro din sa church dahil lagi tayo sa church, inaalagaan tayo sa Bible, paano tayo magkaroon ng source? Paano tayo yumaman? Para naman madali sa ating magbigay. Kaya minsan, di ba, nahirapan nga magbigay yung mga kapatiran natin kasi minsan sakto lang o minsan kulang pa nga yung pera nila eh. Well, yung iba naman, kahit gano'n lang katayuan, nagbibigay pa rin sila, nagtatides pa rin. Hinahanga ko yung mga gano'n na nagtatides pa rin talaga sila. Pero yung giving beyond that tithes, may pledge pa dito, may gano'n, may mission. So, hindi na nila minsan mabigay yon kasi nga, yun na yung kumbaga, wala na. Hindi na kasya. Di ba? Kaya nga, dapat meron tayong unang itinuturo. Paano yumaman? Paano magkaroon ng source, or hindi na pagyaman, yung source na lang. Paano maging masipag? Paano magkaroon ng additional income? Pwede na maituro sa church yan eh. Well, sabihin natin, spiritual na bagay lang dapat itinuturo natin sa Bible. Pag sinabi natin yon, nasa Bible naman po yun eh. Nasa Bible naman eh. Kaya nga ako nagkaroon ng e-course eh. The 7 biblical principles on how to become rich. Itinuro din naman sa Bible na kailangan meron tayong source of income. Di ba nga yung binigyan ng 5 talents, 2 talents, 1 talent? The parable of that? Na yung isa, ba't na doble? Kasi nangalakal siya, pinang negosyo niya. Yung isa dahil wala siyang ginawa, hindi siya nag-business, hindi siya nag-invest, wala siyang ginawa talaga. Kinuha pa nga sa kanya eh. So, ibig sabihin, itinuturo sa atin sa Bible na kailangan nangangalakal tayo. Kailangan nagninegosyo tayo. Kailangan kumikilos tayo para madagdagan yung tinatangkilik natin. Kaya hindi siya, it's not, like yung sinasabi to sa mga seminar ko, it's not evil. Okay? It's not evil to desire to become rich. Kasi may backup tayo ng biblical principles, ng Bible verses. Meron po akong isang online e-course niyan. If you want, you can avail po. Message lang kayo sa akin, sa lahat ng Christian po. Okay? So, merong kumbaga may missing link sa pagtuturo. Bago natin siguro ituro yung pagbibigay, or ituro natin yon, ituro din natin paano maging matagumpay ang mga Kristiyano in terms of finances. Okay? And last, ikalimang dahilan, bakit hindi itinuturo sa church ang pagyaman? Kasi nga, yung mga leaders natin, hindi masyadong na-expose
sa iba't ibang teaching. So, nag-fellowship dito lang sa barangay, sa munisipyo. Pag medyo naluwas na, ayaw na. Pag medyo napunta na sa meron ng ibang magpipreach, ayaw na. Gusto lang, yung pare-pareho lang tayo, basta ito lang tayo, diba? Hindi natin i-open ang ating isipan, hindi tayo nanonood sa, nandiyan na YouTube channel sa lahat ng mga church leaders, ang daming mga leaders na pwede natin pakinggan, maayos naman ang buhay, maayos naman ang doktrina. Madami po ako natututunan sa mga YouTube na nanonood. Ni-expose ko talaga yung sarili ko sa iba't ibang teaching. Wala namang masama. Naka-base din sila sa Bible. Si Lord din naman yung Savior nila. So, what I'm trying to say is, hindi natin parang nagiging sineseparate natin sarili natin o ayaw na natin ng new learnings. Kaya walang masyadong challenge. Kasi pag nanood ka, pinanood mo si Bishop T.D. Jakes, Pastor Stephen, Pastor Bong Saging, Pastor Ed Lapis. Lahat na yan, sinasabi nila sa atin, kailangan yung mga Kristiyano umunlad, magkaroon ng source of income na yumaman. Kasi, para tayo mas makakatulong. Kaya iyan po advocacy ko To have resources, to have money, to have freedom, to have happiness, and to have vision in life. Simple lang siya. Okay? So, maraming pandahilan bakit hindi tinuturo sa church sa pagyaman. Pero ito lang muna yung dinala ko sa inyo. 5 bagay. Una, kasi hindi naturo sa mga leaders natin. Pangalawa, hindi nila na-experience. And third, may fear na baka magkasala lang tayo. Pang-apat, kala nila yung focus lang turuan ng mga Kristiyano magbigay. Ang focus din dapat natin turuan paano magkaroon ng income yung mga Kristiyano. And number 5, hindi sila na-expose sa ibang bagay. Okay? Alright, so please comment kung meron ka pang gusto idagdag para sa ibang vlog natin, malagay natin. Don't forget to subscribe. Okay? So please share this video sa lahat may natin. Kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabago at umunlad natin buhay. Thank you very much, GDverse. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.